That's what they call azula. Disclaimer lang, dili ko expert may tungod sa farming. Naalang ko'y gamay nga nahibaluan. Behind my back are azula. Mao na sa mga proseso nga gihimo sa mga farmers before sila mo tanom na pud og laing kanang humay sa ilang areas pareani kita nato. So gamay lang nga kasinatian nganong ang ubang farmers kailangan pa nila ibutangan og azula, where in fact pwede man mo na tamnan dayon og humay. Kung buto na naon, sayang ang period of time nga imong gilabayan og azula, gipatubuan og azula, tapos wala kay gihimo, gibutangan lang nimo diha. Wala nang diha nimo tagi-rotate, imo lang gitigwayan og baka pwede ra kalibangan. So ingon ana ang atong mindset sometimes kung wala ta nasayod. But kini ding azula day, correct me if I am wrong, ang azula is rich in nitrogen, which is kauban siya sa macronutrients nga kailangan sa atong mga tanom, which is iladri is ang humay. So the reason why farmers kanang tend to butang nila og kanang azula sa ilang area, it is because pag panahon na sa ating tanom season nila kay matag area naman ni sila kanang period of time nga magtanom, it is because sa irrigation. So mao na ang nahitabo nga butangan nila dan og kanang azula. Buto sa bot kanang gi-prepare da ng yuta dili para sa plants but ang yuta nga maka-sustain sa plants. So mo na siya in real life sad situation. Mo na siya kuan ni tinuod na ni nga daily kanang motivation, dili na to katong binuang. Kailangan nimo i-fertilize ang imong kaugalingon gikan sa mga exhausted days, weeks and months, years, mga brokenness, mga ingon ana, para sa sunod nimo nga step nga day nga maabot sa imong kinabuhi kanang bang preparado ka. You will become healthy in the next move of your life. So mo na siya. Thank you.